Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, kakausapin po natin ang ating mga kaibigan dahil meron po silang sasabihin at lalong-lalo na po sa ating vision, no, na paulit-ulit po. Makinig po kayo una hanggang dulo, panoorin niyo po ito upang malaman niyo po kung ano po ang mga babala na sasabihin po ng ating kaibigan at sa vision ko po. Ayan, kakausapin natin ang ating kaibigan. Maraming salamat po sa mga nanonood. Ayan kaibigan, kumusta ka na po? Siya daw po ay nasa mabuting kalagayan. So ayan, kasi may nanaginip po ako kay BP Sara, no, na iba po ang panaginip po kaibigan. Masama po ang panaginip ko. Nagising nga po ako kagabi. Dahil napaisip po ako dahil grabe po ulit-ulit na po itong sa panaginip ko. Duda ako na meron na naman pong masamang balak sa kanya, no kaibigan. Sana po bantayan niyo po siya dahil po may magpaplano naman po, no, ang mga kalaban sa kanya kaibigan. Kaibigan, sa tingin niyo po ano po ang pinaplano ng mga kalaban na to? At talagang hindi na po tinatantanan ang ating VP Sara kaibigan. Ayan, sabi ng ating kaibigan, no, na may pagpaplano po si BBM sa kanya. At balak po nito na makipag-ayos po, no? Naku, hindi na daw po dapat itong pagkatiwalaan dahil ginagawa na po ito ni BBM. Kung isipin po ninyo nung nanalo si BBM ng presidente, hindi po talaga siya, sabi natin mga kaibigan, hindi po talaga siya nanalo kung wala po si VP Sara. Nang dahil po kay VP Sara ay nanalo po siya. Kaya po, sana po hindi na po magpauto ang ating Vice President na si VP Sara, no, dahil malaki po ang posible na maging delikado po ito, no? Maging unang hakbang na naman ito ng mga kalaban niya kapag siya po ay nagpauto ng mga to, kasi meron pong pinaplano ang mga kalaban kung paano po si VP Sara mapatumba, no? Tama po, sabi po ng mga kaibigan natin na ang mga traidor po talaga yan, at hindi na po yan magbabago. At kunwari po, no, itong pakikipagbati ni BBM pagkatapos po nito ay babanat na naman daw ito sa 2028 kapag naloko niya si VP Sara. Pero nagkakamali po, sabi ng ating mga kaibigan, nagkamali po siya na kalaban dahil tuso po si VP Sara. At magaling po siyang makipaglaro, parang hindi din po siya basta-basta ngayon nagtitiwala dahil alam niya na po kung ano po ang tunay na ugali ng kalaban. Itong si BBM po, wala na po siyang maaasahan, no, kay VP Sara dahil tapos na ang pagtitiwala ni VP Sara sa kanya. Kung tutuusin po, sila Tatay Digong po at si Sara po ang nagpalibing po sa kanyang tatay, no, at wala pong utang na loob ito. At kagabi lang po, no, nanaginip din na po ako, no, kay Marcos at may sinabi po siya, no, na ito po ay nagpapasalamat dahil nalibing po siya. Papasalamat po siya sa mga Duterte, no. Ayan, ito pala ay talagang malaking kasiyahan din po sa kanya na mailibing po siya. Pero itong si BBM ay wala talagang ginawa kundi
ang maging sakim talaga sa kapangyarihan. Mga pang sariling interest lang po talaga ang kanyang inaatupag. So ayan no, siguro ito ang plano ni BBM kasi nararamdaman niya na po na wala na po siyang lugar. No? Wala na po siyang lugar dahil si BP Sara po talaga ang sinisigaw ng taong bayan. Siya po ang gustong maging presidente ng taong bayan sa susunod na eleksyon. Kaya po sana kaibigan no, hindi manipulan ni BBM ang ating Vice President na si BP Sara. So ayan, sabi ng ating kaibigan, tutulong daw po sila para magbantay po kay Sara. Opo. Opo, kaibigan. Ay, naku. Salamat po, kaibigan, no. Salamat po. So, ayan po, patungkol po sa vision ko, kaibigan, no. Nais ko pong i-share po sa inyo dahil ang mga vision ko po ay paulit-ulit na po ito, no. Gusto ko po, ayoko pong manahimik dahil gusto ko po na ma-share po ito sa inyong lahat. Pakinggan nyo po. Vision ko ito, no? At sigurado kaya po ito paulit-ulit na pinapakita sa akin ang mga mangyayari sa pamamagitan ng panaginip. Dahil malaking babala ito sa mga tao. At hindi po ako pwedeng manahimik, kailangan ko po itong sabihin at ipaalam sa lahat ang mga nakikita ko. Una po, ang Diyos lang po ang nakakaalam sa lahat ng mangyayari. Siguro ito lang po ay maging instrumento upang balaan tayo sa mga kapahamakan. Una po, mga pag-ulan ng apoy galing sa kalangitan. Mga pagyanig ng lupa, mga krimen, at mga panloob sa bahay-bahay. Ilang beses din po akong nanaginip, no, na paulit-ulit. Itong taong masasama na gustong pasukin ang mga bahay-bahay. Gusto ko pong tingnan po ninyo at siguraduhin po na nakalak po ang mga pintuan. Dapat po sigurado kayo na garantisado at matibay ang mga pintuan ninyo. Huwag kayong papayag na may iwan ang mga bata na walang kasama. Dapat po may mga malalaking kasama po na mapagkakatiwalaan ang mga may iwan sa mga anak po ninyo. Tuso ang taong ito, no? Dahil sisiguraduhin niya po muna, pag-aaralan niya muna ang bahay na gusto niyang pasukin. At i-check niyo po, no? I-check nyo po yung mga kuryente na nakasaksak sa mga bahay ninyo dahil baka makaligtaan po ninyo at posible po na maging dahilan po ito ng pagkasunog. Mag-iingat din po kayo dahil mas madalas po makakagawa ang taong ito ng krimen. Lalo-lalo na po atake po ang mga masasamang tao sa gabi. Yan, paalala lang po. At manalig po tayo, no? Dahil wala pong makakatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, mag-ingat po tayo at check po natin, no? I-check po natin ang ating mga bahay, no? Kung merong pwedeng daanan ng mga kawatan dyan, ay lock nyo na, secure nyo na po. Mas mabuti po na mag-ingat po tayo, no? Maniguro na tayo, di lang dyan magkumpiyansa. Ayan, meron ding babala, no? Mag-iingat din po tayo, no? Dahil mas madalas po makakagawa po tayo ng krimen dahil po sa depression. Mahirap itong kalaban, lalo na po kapag sarili mo po ang kaaway mo at ang mundo. Nakasunod lang sa iyo ang diablo at aatakihin kanya sa isip mo na para bang wala kang kwenta, wala kang pag-asa. Kaya mauuwi po sa
pagpapakamatay. Kaya po, maging matatag tayo. Dahil ipapakita po, ipaparamdam po ng kaaway natin na wala tayong kwenta dito sa mundo, kaya magpakamatay na lang, no? Kaya ito po ang madalas dahilan, lalong-lalo na po na depressed ka, na tingin mo wala kang kakampi, ganun. Diyan po madalas sa atake ang kaaway, paglalaruan kanya po sa isip mo hanggang mawalan ka po ng tamang balanse sa isip. At ayan po, maglaan po tayo ng oras para manalangin. Wag po kayong mag-isip ng mga malulungkot na bagay, dahil ang lahat ng paghihirap ay may kapalit na kasiyahan. At mga wag po kayong matakot, dahil may tagapagligtas po tayo. At nakakalungkot din po dahil may nakita po din po akong sakuna. Ito po ay galit ng kalikasan na mauuwi po sa pagkamatay ng maraming tao. Walang pinipili itong sakuna na ito, mahirap ka man o mayaman. Ayan, maraming salamat po. Sana po ay maging alerto tayo. Hindi na po natin alam kung sino po yung mga kakampi natin dito, dahil marami pong mapagkunwari at mapanlin lang na tao. At nakikita ko po na grabe po ang kasamaan, lalong-lalo na po sa inggitan. Talagang champion ang mga taong ganyan, no? Dahil kapag mainggit sa iyo ang tao, gagawin niyan lahat upang masira ka, mawasak ka, at gagamit pa yan ng mga kulam para mamatay tayo, no? Kaya labanan po natin sila. Ang mga kaibigan ko po ay tutulong po sa atin, no? Hindi po sila magsasawa na magsasabi po ng mga babala. Opo. Ayan, no? Maraming salamat daw po, at pakinggan nyo po daw ang mga babala po, lalong-lalo po yung mga vision na sinabi ko po sa inyo. Maging alerto at ilak nyo po ang bahay ninyo, ha? At maliguro na po kayo sa kaligtasan ninyo. Walang mawawala kapag unahin natin, no, na maging alerto. Opo. Salamat. Ayan, nagpapasalamat po ang ating kaibigan sa inyo. Mag-ingat po kayo. Lalo po sa mga daan-daan, no, mga aksidente. Mas madalas po mangyayari mga aksidente ngayon, lalong-lalo na po na tag-ulan. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat.